Hi guys! Today I'm going to go to a driving school to learn how to drive a manual transmission car. So this is actually like the second step to get a driver's license. So first of all, you need to get a theoretical driving course, TDC. You should check out my video first on the theoretical driving course and how to get a student permit so that we'll go through this step by step. Once you have a student permit, you can go to a driving school again to get PDC, practical driving course. So in the PDC, what they do is they teach you practical driving on the road, not like in the TDC where they just teach you in a classroom setup knowledge and laws about the road and road safety. And I think dumating na yung car na Better Driving School. So I'm excited kasi first time ko makakapag-try practically ng manual na car. And yeah, let's do this! Good morning po. Sir Bonnie, siya po yung number 1. Sir Bonnie po. Sir, paki-sign lang po dito, sir. Something naman ako. Bali first date. Okay po. Image check. Parang record nyo po ito. Okay. Tapos bukas, sir, yung... 7 to 10 po. Yes po, 7 to 10 a.m. Ngayon, sir, kung sakaling yung pagbabago, Friday. message na lang po kita, no? Sige. So, pwede na po pumunta kay Sir Bonnie sa... Sige. Thank you. You're welcome po. Hello po, sir. Ako nga po pala si Andre. Ito po yung official receipt ko. Tapos, Ano yung dala mo, sir? License or ano? student permit. Ito po yung student permit ko. No, sir, may, Ay. may client ID kasi kailangan mo mag-fill up ng content. Ano to, attendance mo to sa LTO. Nakatry ka na, sir, mag-drive? Manual po. Wala pa po akong practical. Puro YouTube lang. Ano pong agenda natin for today? Kasi 3 days po ito, di ba? Oo. The-drive tayo ngayon. Pero may idea ka na dito sa mga clutch, Meron brake, po, gasoline. So ito po pala, sir, yung ano yun, parang emergency brake niya. Emergency brake. Kasi hindi kami papayagan ng LTO pag Opo. walang Saka- emergency brake. Ito yung left signal, sir. Left. Opo. Pag right, pag ganun. Pataas po. Parang sumusunod din siya sa pag-ikot pag, ng steering pag wheel. right kasi pag turn Pag ganun. ito half turn lang siya eh. Pag balik ng manibela mo nawawala lang yun. Automatic na po. Tapos kailangan pag ganitong nakapark tayo sa national road dapat naka-hazard ka Hazard. para pag nakita ka ng enforcer ibig sabihin hindi ka magtatagal. Kasi sa batas talaga bawal mag-park sa mga ganito. Kasi for example may bumangga na motor sa atin. Di ba naka-illegal parking tayo? Ang lalabas ng mali, tayo pa rin. Tayo pa rin. Kasi kung wala tayo, hindi walang accident na nangyari. So paano po ini-start yung car na to, sir? Kailangan po ba nakapindot siya sa clutch? Iba ang style nito, sir. Kasi ang kadalasan, clutch start, yung mga Vios, Opo. mga Mirage, ito kasi neutral siya. So kahit hindi ka pa nakapindot sa clutch? Kahit hindi ka nakapre sa clutch, basta naka-neutral lang siya. Just i-ignite Saka na. kasi pag, halimbawa, naka-gear 1 siya, tapos i-start mo, hindi siya mag-i-start. Yung iba kasi ganun pa na first gear, tas clutch. Clutch na start. Basta yung mga BIOS ganyan. Ito hindi. Ito yung pagkakaiba nila. So yun yung mga signal hazard nila. Tapos yung hunting sir, natandaan mo ba dito yun? 10 10 to 10 and 2, 9 or 3 and 9. 9, 3. Yung mga ganyan. So pag nag-turn ka pa ganyan na. Pag ganyan half turn. Pag sinabing isang turn, dapat nakaganyan siya. So ang one turn kasi pag halimbawa papasok tayo dyan sa gasoline station na yan, kaya nang lumiko. One turn po. Kaya na siya. Pero kung mag-U-turn ka, kailangan mo siyang i-full turn. Ganyan. And, 1 and 1 half po. 1 and 1 half lang siya. Kaya lang siya tinatawag na dalawa kasi itong itsura niya na to. Kailangan mong ibalik ng dalawa sa ibabaw eh. Yan ang isa. Ganyan. Tapos dalawa. Okay. So kasi ito yung palatandaan na nakaharap siya. Opo. Kasi ito ilalim ito. So ito lang yung babantayan mo sa manibela. Tapos sa clutch naman, ano ba yung idea mo sa clutch? Ano yung natandaan mo sa clutch? Pindot mo na po ng clutch, tapos first gear, Okay. tapos wag kagad bitawan yung clutch, assist ng konti sa gas, Gasoline, yes. tapos saka bitawan ng konti yung clutch hanggang sa
may speed na talaga. Yung ma-reach mo yung ano niya, yung biting Biting point. point. Yeah, biting Opo. point niya or working level na tinatawag. So, ganun nga. For example, sasample lang ang clutch. Tapos i-brake. Pag pinrest mo yung clutch ka brake sabay gear 1. Tapos itong handbrake, ito, ibababa mo rin to kasi yung hawak niya yung gulong sa likod eh. Opo. So, angat mo na bago mo pindutin Angat. ito. Pipindutin lang po siya pag Hindi mo siya mapipress. Kaya nga sir, hindi ko siya angatin na. Hindi mo siya mapipress. Kailangan mo siyang iangat. Full mo angat siya, po. Kahit konti lang. Basta maangat mo lang siya ng konting ganyan. Mapipress mo na yung button na yan, ganyan. Saka mo siya ma-unlock. Kasi kahit anong Kailangan gawin mo dyan, konting angat po pa. kahit anong gawin mo dyan, di ba? Hindi. Hindi talaga. Kailangan aangat mo ng konti. Aangatin mo lang ng konti. Pag naka-unlock na yung paa ko, nakaapak pa rin siya sa foot brake eh. No? Opo. Kasi yung hinahawakan nitong foot brake, yung harap na gulong. Ito naman sa likod. So, pag binitawan ko yan si brake, depende yan sa kalsada. Di ba hindi siya gumalaw? Opo. Ibig sabihin patag yan. Ngayon pag May mga incline kasi. kaya nga sa mga incline mahirap ang manual eh. Kasi ma-attract siya or sa baba okay lang. Ang mahirap doon yung BT na ganyan. Pag Uphill. traffic, yung uphill mahirap. Hirap. So yung paa ko nasa clutch pa rin. Opo. So bago mo iangat si clutch, yung kagaya ng sinabi mo kayo na igagas muna ng konti. Opo. Kaya lang dun sa RPM sir dapat mga 1.5 or 2. 1.5. 1,005 or 2,000 ganyan. Basta huwag siya mag-below 1 ha kasi Opo. Magsa-start. kaya yung sinabi mo kayo na kailangan ng konting assist dun sa gasoline. Kasi pag ni-release mo si clutch na walang gasoline, magbi-below 1 siya. So doon magsisimula yung shutdown ng makina. Kasi mararamdaman mo yan manginginig. Pero kinakaya din naman niya kung ganitong patag. Ang problema doon pag uphill. Opo. So gasoline mo na konti. Ganyan. I-hold mo yung gasoline. Pwede ring itatap mo lang yung gasoline. Igaganon-ganon mo siya. Kasi minsan pag pinrest mo ng isang press, nagre-record yun na tumataas. Mataas masyado po. Kaya pwede siyang bitaw. Bibitawan mo siya tapos ipipress mo ulit ganyan. Tapos itong si clutch gradual mo tong aangatin na kasi kailangan mo maramdaman yung ano niya yung nagbabite na siya, yung maandar na siya. maandar nga po. Tapos kailangan hanggang dyan na lang yung paa mo sa clutch. Kasi once na nag-move siya ng ganyan tapos ni-release mo totally si clutch, yun, nagsha-shutdown ang makina nun. Opo. Tapos pag hihinto ka, anong gagawin sa clutch? Natandaan ko ba siya? Full pindot po ulit. Yes, Tapos full down. hindi. Kailangan po brake muna tapos bago huminto talaga yung car saka mo yun yung clutch. Okay lang yun i-apply sir pag mabilis. Pero pag ganitong mabagal, Clutch muna clutch, talaga. yes, clutch Kasi muna, malapit na eh. tapos ganyan, saka mo isunod si brake, Opo. ganyan. Tapos pag go ulit, ganun ulit, release brake, gasoline. Kailangan wag mo siyang madaliin kasi doon ka mamamatay ng makina pag namamadali mo si clutch kasi medyo nakakangawit na siya. Ang galing po pala ng brake. Synchronize po sila. Magkakakonik yun. Synchronize. Nakakonik. Gumagalaw. Kaya nalalaman namin kung nagbi-brake o hindi yung stall dyan. Pwede na yan, magsimula na tayo dito. Ang gagawin mo, uupo ka dito tapos papractice mo rin yung left-right signal tapos yung turn ng manibela. Tapos pwede tayong mag-atras abante dito. So hanggang tumakbo tayo ng konti doon. Paano po pala yung lights? Ang lights kasi ito, ang flasher sir, ito yun. Yung instead na High beam po. instead na magbubusina ka, ito na lang yung flasher. Pang-signal. So ngayon, pag itong lights na to, ito yung tinatawag na park light. Opo. Tinutwist yan pag mga kagaya nyo, medyo madilim pa naman ng 5:30 ngayon. Opo. Ito twist mo siya ng isa. Park light po yan. Park light siya kung tawagin. Contact. Ito naman yung si headlights. Paggabi ito yung na po indicator ng park light yan. Opo. So pag Mahina lang yan. mahina lang yan. Yung ilaw lang yan sa likod at saka yung maliit na ilaw sa harap. Tapos pag headlights na yung madilim na talaga. Opo. Isa pa. Yan. Oo. Paggabi na po. Ito yung paggabi. paggabi na talaga. So ito yung normal na ginagamit pag mga nasa city driving kayo. Ibig sabihin marami kang kasabay. Yung may mga mabulag. Kasi ito yung low beam. Kasi pag sinabing high beam, may makikita kang kulay blue dito. Ayun na. Paano po siya na-activate ng fully? Ito Hindi na. parang flash. Di ba naka-headlight siya? Opo. Pag tinulak mo lang paharap. Ayan, Paharap naman mag-i-indicate po. na siya. Oo. Yung flasher po papunta sa'yo. Papunta sa'yo. Okay. Depende sa kotse na kasi may kotse na Opo. pag ganun ang yung bright lights niya nakaganon. So gagamitin mo lang naman yan si flasher. International rules kasi ang flasher ano yan, pag nag-flash ka ganyan, ano ba, may lumabas diyan. Opo. Nag-flashing ka ngayon, ibig sabihin nag-giveaway ka lang.
Sa Pilipinas kasi medyo magulo. Ang international rules po, ano? Isa-isa lang. Isang flash, bibigyan mo po. Kaya more on sa ibang bansa sir, bawal magbusina. Kasi more on ganito ang ginagamit nila. Edi, So pag nag-flashing sila, walang para sa sarili mo, para yun sa inilawan Ibang mo. tao. Oo. Pag nag-flashing ka doon, ibig mo may lumabas. Pag nag-flashing ka, ibig sabihin siya yung pinagugo mo. Hindi yung para sa sarili mo na yung dito kasi sa atin, makasarili. dito sa atin ang ginagawa ng iba. Pag nag-flashing ng isa, nag-slow down, ibig sabihin nag-give way. Pag nag-flashing ng sunod-sunod, ibig Sunod-sunod. sabihin ikaw yun. Oo nga eh. So sa Pilipinas lang yun, pero sa ibang bansa hindi. Sa international po, kailan lang po pala pwede gamitin ng horn? Ang pang-emergency lang sa kanila eh. Pag halimbawa talagang may babangga na sa'yo, Yung kailangan warning. wawarningan mo na yung kapwa mo driver kung talagang papunta na sa'yo, lalo na yung mga umaatras na ganun. Doon lang ginagamit yung busina sa kanila. Kasi ang busina sa kanila parang nagmumura na yun. Parang galit na kumbaga. So ito lang papraktisin mo din to. Yung Si gear stick. Yan, yung diagram niya. Susunod mo lang namin diagram basta ang paa mo is Ang neutral po, ano? Parang Parang nagagalaw-galaw mo ganyan mo siya. siya. Bumabalik siya sa gitna. Pag sa right side naman, ganun na siya. So, automatic naman siyang babalik sa neutral. Bumabalik siya sa neutral. Basta ang gagawin mo siya na. Ano ko muna yung gear. If you press fully down mo to. Opo. Kasi hindi mo to mamumove si gear pag hindi mo ida-down totally si clutch. Si clutch. So ganyan lang ha. Press clutch. So hindi mo ko muna. Ito yung neutral ha. Opo. Pag mag Yung gitna. gear 1 and 2 ka, dadalhin mo siya sa left. Pwedeng diretso siya pataas. Itong si gear 1 to gear 2, pwedeng diretso pababa na yan. So may style din na iba na from 1, nag-neutral muna bago ganyan. Pero medyo hassle siya kasi Opo. pag beginner ka, from 1, pag bumalik ka sa neutral, may chance kasi na bumagsak ka sa gear 4. Sa form. Tapos pag 5, neutral ulit. Opo. Move right. Pataas. Ito namang si reverse, hindi ito mag-i-engage pag hindi ka bumalik kay neutral. From 5, neutral mo na kasi si 5 abot na ng 100 yan eh. Opo. Hindi ka naman pwede umatras ng 100. Ubus lahat. Yari ka. From 5, neutral. Kaya from 1, halimbawa atras ka, nagba-back parking ka, ganyan. Opo. So from gear 1, neutral. Neutral. Yeah, Tapos right. reverse, Down. patalikod. Ganun lang. Kailangan komportable ka. Haba ng yung legs ko. Hindi, okay lang naman yan. Basta mahalaga dyan, yung tuhod mo dapat medyo nakabalok ng konti. Huwag mo masyadong strike. Kasi masakit sa paa din yung pag inaabot mo. Tsaka yung control, medyo hindi masyadong makokontrol niya pag ganyan. Okay, tapos seatbelt ka muna. Ay nga po pa. Pag Yari. nag-actual ka sa LTO, Yari agad ako. makalimutan mo lang ang lahat, huwag lang seatbelt. Oo. Sit lang muna rin po. Kasi pag Last. pag ganyan na, pwede mo nang i-gear to yun. Kaya dyan kasi ko i-try. Pwede yan. Kasi hinahanag. Yan, tas bawal. Right. Ayun, pwede na yan. Okay na yan. Para hindi ka nakaharap dun sa neutral. Okay. Hey. Ganun lang. Thank you, Sir Bonnie. Yan guys, tapos na po kami sa first Iwan day. yun. Ang tinuro sa ni Kuya Bonnie sa Better Driving School ay 3-point turn, 2-point turn, tsaka pag U-turn. Pag U-turn. Tapos naranasan ko ding mag-drive ng diretso sa highway, tapos umikot. Tapos sa gitna ng palengke, daming mga motor, ganyan. So yun, ayan. Kailangan ko lang siguro pa i-work on pa yung clutch control ko po. Yung bitaw sa clutch. Bitaw sa clutch kasi nakakadyot pa rin ng konti. Normal lang naman talaga yung pagbanban. Normal po, kahit advanced na. Okay, advance. Kahit Mga mga estudyante kung may practice talaga. Pero pag na-traffic na on the road, talagang iba yung nangyayari. Ngayon ay yung day 2 ng aking manual car transmission PDC. And hopefully nga pala this day 2 may improve ko din yung pagposisyon ko sa camera para makita nyo rin yung road guys. Tapos pakonti-konti lang yung nakikita nyo yung galaw ko sa steering wheel tsaka sa
sa joystick ay gear transmission stick. Nissan Almera yung car. Yes, second day. Abot naman. Dapat po di ba at least dito? Oo, nang nakasandal ka. Ano kasi? Nang nakarelax. Para pag turn ganyan. Up and down lang po ba yung pwedeng adjust ng steering wheel? Hindi po pwede parang Meron din siya. paano ba yun? Meron din yan. Ibaba mo din tas hilahin mo pala. Oh, okay. Yun. Ang style ko sa clutch, nakaganon yung paa ko. Tuhod. Kasi pag tuwid na tuwid, pag angat mo ganon, dadaigin ka ng clutch eh. Itutulak yung kumbaga yung paa mo, itutulak ni clutch yan. Kaya pag medyo nabitawan mo, wala na. Dapat pinipigilan mo yung clutch. Kaya pag straight na straight yung paa mo sa clutch, mahihirapan ka lang. Dapat ang turn mo sa ganyan. Overhand dapat ang turn pag ganun. Kasi yung sayo pag ganun. Push and pull do. Pag ganun. Di, sa atin kasi overhand eh. Overhand pa yung dito. Sa LTO overhand, turn up, ganyan. Sa ibang bansa yun ba ganyan. Dito sa atin hand overhand ang tawag. Mabilis mo kasi maibalik yan pag nag-overhand. Hindi mo maiwasan magkaroon ng traffic mamaya. Pag nandun ka sa traffic, iiwasan yung Kailangan smooth po. mag-isa ka lang tumatalbog-talbog. Tinan mo, nare-release mo agad yun. Dapat hindi. Kasi yung paa mo kasi parang nakaganon siya. Dapat nakaganon yan siya. Nakabalok. Clutch down. Kaya ang RPE mo dapat mga 1.5 or lalo na pag mga uphill, mga ganun, hindi ka makakaakyat nun. Pag walang RPM, hindi ka makakaakyat nun, mahuhulog ka lang pababa. Kaya yung mga driver manual, pag na-traffic na mga 30 minutes yun, mainit na uhulog. Kasi nakababad yung paa sa clutch eh. Parang ganyan lang, hindi mo aalisin yung paa mo sa clutch. Yan, umaalis kasi yung paa mo eh. Dapat hindi. Basta umaalis yung paa mo dun sa clutch pag ganun. Ibig sabihin sobra siya dun sa biting point. Ganyan lang muna. Kasi pag tumakbo na ng dire-diretso, doon ka luluwag sa clutch. Pero pag yung tatakbo pa lang, dapat hindi. Kailangan may alalay pa rin. Nandun pa rin yung paa mo sa clutch. Tuloy po ba yung parang hindi ka nahihirapan mga dati nyo pong estudyante? Halos lahat dyan. Halos sa footwork talaga sa manual. So far po, how am I handling this traffic? 1 out of 10. Okay naman din yung sa footwork. Malalaman mo mamaya yung pag natapos na yung traffic. Yun, maganda na yan yung ganyan timpla. Dapat kita mo yung buong likod mo. Yung tricycle. Kahit kulmada yung nag-uumpat. Pero mas marami pa rin po sa motor. Marami pa din. Pero ang motor kasi, madaling i-exit ang motor eh.
So, side mirror mo sir sa gilid din ng bump. Sa una ha. Kasi yung kanina nung paharap, Dito, ngayon naman ang pinakagilid niya o yung unang bumper niya na yun. Doon mo Dito, itapat tapat sa side mo pa. mirror Okay. bago mo i-full turn. Okay, konting forward pa. Yan, okay, full turn na. Full turn mo man. Tingin pa rin na baka may motor. Park facing daw po naman guys. Nagtitripan yung mga kinakalawang na truck dito. Ayan, tingnan. Clutch ka. Down. Takpan. Ayan, unti-unti man. Clutch mo man. Ayan. Clutch mo sa brake. Stop. Okay na. Sa ganito mas mabagal. Kailangan yung side mirror mo sir sa bumper niya. Sige. Brake naman. Yeah. Brake pa. Yeah. Sige lang, kapag atras mo yun, pwede mo nang sabayan ng full turn niya. Clutch ko. Yan. Stop. Stop na. Ano? Ayaw na yan. Full turn mo lang. Saktuhan lang ito. Brake. Yung si kuya yung tingin sa atin. Sanay na sa akin yun. Alam niyo na kung nagtuturo. Doon kami lagi nakikita yun sa kabila. Kaya tumitingin siya. Sabi nakakita ka naman ng lungga mo dyan. Okay. Ginagawa niyo po talaga ito parang May estudyante kasi ako may pwesto dyan. Kaya sa kanya ko to na-discover. Yan siya na pwede ko mag-practice ng uphill. Sana ma-repair na nila lahat ng truck dyan. Sayang din. Pero okay lang din hindi kasi wala akong mapag-practice. Mawawalan pa na yun. At the same time yung balik. Okay, break. Yan, guide. Sakto lang. Mahirap lang po siguro yung parallel pag talagang masikip, maliit yung Kaya yun yung unang mong titingnan sir, kung kasya yung Kasya yung kotse. mo sa slot na open. Baka mamaya ay ang lumabas doon Wigo Tapos nagpark ka pa rin doon ng kahit mahaba yung kotse mo. Yan. Tapos pag nalito kay full turn. Yan. Paano pa kaya kung papuntang Bicol? Basta po kaya, how would you rate? Malaki na yung Improvement ba ako? Parang thank you po at least kuya Boy. na-control mo na. Okay na din yung pagtitiis mo sa clutch. Opo. Na ano ka na po nun? Ngayon ko lang po kasi na-realize. Nararamdaman mo na siya. Opo. Ngayon ko lang po na-realize na kailangan ko pala is Hold mo. i-hold. Akala ko kasi pwedeng Bitaw agad. konting timpla. Kasi bitaw. yung mga content kasi sa iba sir ganun. Opo. Kaya ang pagkakaintindi talaga ng karamihan, ang tatanggalin agad. Bye-bye po. Thank you. Yun. Pagod yung left foot. Hi guys, third day. So na, start na kami.
Oh, smooth na na. Bigla. Nagbago yung isip. Ayan, sa main office ako ng Better Driving School. Pinaprint na yung TDC PDC. Nag-graduate na pala ako sa TDC. PDC certificate. And wow! Ayan. So yan, yung ano po ba? MT, yung manual po. Ayan, B yan. May code na ako. Sige po, thank you ma'am. Masyado ba na yung naman? Guys, layo ng ano, dinarive ko. Mula sa Santa Maria, Walter Mart to Tungko. San Jose del Monte po ito, sir. Kuya Bono. Apo. Tungko. San Jose del Monte. Lagay ko lang po yung bag ko. Tali mo ulit yun. Kaya okay lang po ba sa inyo kung hawakan? Sige, problema. Thank you po. Ay, sorry. Yan wala. Tutulungan ng Kuya Joseph. Lahat po kayo ay kuya ko. Wala ka naman seatbelt mo. Seatbelt ko muna. Hazard ka na pag atras. Wala ka naman katabi. Bali, ang gagawin mo sir pag ano? Pag ganyan po tayo. Okay. Ang maging signal mo dyan, left pa rin. Alam pa. Para i-curve mo dito. Right mo. Yan. Signal sa left. Para makita ka yung parang yan, boxer. Nusuan dito. Oo. Driving na rin yan, lumalabas dito lang yun. Kaya ang gawin mo sir doon sa pinaka, di ba nakastop sila dito, di ba? Doon tayo sa pinakadulo. Sa harap mo. Signal mo sa right. Hindi. Signal mo, Ano po pala signal mo nila? sa right. Signal. Yan, doon sa dulo, pinakadulo. Left mo. Left mo. Left mo. Kaya sa clutch. Yan, brake stop. Yan, brake na. Yan, brake. Neutral ka muna. Handbrake. Mag-check muna tayo ng makina. Alam paano buksan yung hood? Ito po. Angatin mo lang. Ano yung katabi niya? Sa gas. Siguro po yung takip na pang-open po para nun. Let's go. Bakit po nagagano? Sa susi yan sir, hindi mo na. Yun. Opening the hood. Ito lang yung sir yung nahanap kapag nag-open. Tapos ito yung Ito po yung pang-open. ah, Yan po yung pang-stand. anong alam mo dyan? Wala po. Ay, ito. Alam ko battery ito. Battery. Alikabok gusto mo? Yan, alikabok. Ano ba?
pa ba? Mga pipes. Ito yung ano. Tingnan mo. Sa ano po ba yan? Pang-check ng engine? Engine oil niya. Ito yung minimum, ito yung maximum. Dapat doon siya lagi sa maximum. Kasi Kung magkano karami po yung ano? kumbaga sa tao sir, ito yung dugo eh. Oo, di pag kulang di anemic ka. Tama naman yun. Subukan kami ilagay. Ito try. Matigas ka eh. Dyan. Dito mo siya isasang. Ganyan lang. Ganyan lang siya. Ay, ikutin lang po. Ganito daw guys, pagpapalit ng gulong. Ano po bang tawag sa part na yun? Sa sedan? Sa sedan lang po ba? Pwede nga siya dito. Ingat. Ganyan yung style niya. Parang ganyan. Mas meron dito ako sa pwesto. Pwede ka yun ka. Oo nga, din yung stock ni kuya. Parang makakit ka lang dyan mo. Ang discount. Yun, parang may papaikot ng parang. Pero yun sa inyo, iba yung style niya sa inyo. Iba po. Mas malaki yung shooting sa kanila. Gamit niya sa likod lang pala. Bagsak mo. Okay na po. Ibagsak. Ay. Lakas mo. Yan. Ang dangkal, baba mo sa mga ganyan. Parang may bagsak. Magbitawan lang. Oo, bitawan. Bagsak. Meron na ito pa sa inyo. Diretso na po ba? O Diretso iikot? tayo. Okay, diretso. Palabas na agad tayo ng Star Mall. Breaking. Downhill po pala. Ay, marunong ka naman na mag-uphill. Okay lang. Smart na hindi pa rin bumiyahe. Signal naman na ng pag open sa ipasok mo sa Try ko pa i-park na. pasok mo na Parang gusto ko matry Mag-irwan ka ba na? park facing the wall. Ano? Back facing tayo. Mahihirapan ka din. Sige, forward. Forward ka ba? Last day naman na to. Forward ka ba doon? Doon, forward ka ba doon? Yan, signal agad, signal agad, signal agad. Pag-binate tayo. Baka may kasama. I-right mo konti, mataas yan sir. I-right mo konti, mataas yan. Yan, mataas yan. Baka Iakit. araruhin ng bumper mo yung better wanderings ka ng parking pala Subukan mong dito. i-atras doon. Dun po sa may ano. Kasya naman. Yung tinta baka itumba mo yun. Reverse park. Pwede mong itapat yung likod sa pinaka-holding post ng tinta sa full turn. Oo nga. Full turn. Full turn mo muna. Full turn. Pag hindi mo full turn yun, Abanti ka ulit niyan. Ganun yung mga nanginginig. clutch ka. Clutch ka. Para may tinamaan kay brake ka. Tingnan mo full. Nice. Ang gandang ending. Park facing. Back facing. Ano ba tawag dyan? Backward. Backward park. Or reverse parking. Reverse parking. Backward. Thank you po Kuya Joseph. Estudyante ng Better driving school. Tapos na rin. thank you for choosing better driving school, sir. Thank you po Kuya Joseph. Maganda dito guys sa 3M. Asikasong-asikaso ni Sir Nels. Napansin ko, kinumpare ko yung mga prices nila sa ibang mga driving school here sa Bulacan, Santa Maria. Mas affordable yung price nila ng PVC. Ito yung step 1. Application muna tayo. No? Application muna daw Application guys. muna tayo for PVC, then schedule natin yung ating By the way po, kailangan po ba magdala ng sariling helmet sa mas better PVC? kung meron ka dala sa May sarili. kasi iba kasi kung naghihiram ay pawis. Check mo na lang ito mamaya sa bahay at yung resibo natin. For as low as 1.5 lang naman yan. Hindi naman babago. Wala namang babaguhin yan. Sa akin muna ito, maiiwanan ito. No? Apo. Sa mismong driving lesson po, okay lang naman po na naka-civil niya. Oo, okay lang tayo. Well, sa Pero akin, papasotin niyo lang po kami. Oo, the best. Best.
So ito lang po yung dadalhin ko. Special receipt, saka student permit, kailangan ko. At saka ano guys, huwag niyo kalimutan magdala din ng sariling helmet daw. Mas maganda daw. Para walang hirapan ko. And, naka-jacket, importante para hindi mawala yung kapugian mo sa... Ito naman, sa TMX kasi puro down lang to. Okay, sino gusto mauna? Sige, ako na lang pumuna. Susi mo muna. Yan, okay na. Oo. Tapos, start ko din. Ako. Kailangan po ba naka-hold sa clutch? Hindi. Hindi mo na kailangan mag-hold sa clutch. Pagka... Hawak ka lang sa front brake. okay. Dito po yan. Ito yung left brake. Yung brake ko pa pa. Ito yung front brake. Hawak sa clutch. Parang po nalala ko naka-neutral. Ito po. Naka-ilaw. Nakailaw na green. Tapos sa hawak sa clutch. Left. Oh no! Neutral mo ulit. Yan. Start mo ulit. Stretch muna. Hawak sa clutch. Clutch muna. Clutch muna. First gear. Oh. Gas ng konti. Accelerator ng konti. Tapos working level the clutch. Huwag mo i-top up. Hold mo lang. Release mo lang dahan-dahan yung clutch. Kunin mo yung working level mo. One eternity later. Release mo pa ng konti. Yan. Yung run through ko kanina, sir, okay naman ba? Sanayan na lang eh. Malagang tip pala na binigay sa ni Kuya kanina is bago ka bumaba ng motor, dapat papatayin mo muna yung makina, or bago yun, neutral muna, make sure lahat is under control, tapos sabay patay ng makina. At mag stand or center stand, mas maganda center stand para sure na safe at hindi makakawala yung motor kung sakali mag-wild daw yung makina. Yan. Pag umaandar na yung makina, tanggalin mo na yung stand, titigayin yung clutch, tapos magka-cambio first gear. Pag naka first gear na, konti-konting release ng clutch hanggang sa umaandar ka na ng stable, tapos saka nyo bibitawan ng fully yung clutch. Ito yung preno, rear brakes, front brakes na sa kamay. Para sa PDC certificate, guys. Yan ito ang yes. Nakuha ko na practical driving course para sa motorcycle. Kapag-apply na guys for non-pro, see you at LTO. Maraming salamat, PM Driving School. Dito ako kumuha ng motorcycle manual PDC. Hi guys, so ngayon nandito ako sa LTO Bukawi para magkuha ng bagong driver's license. Pinakauna kong driver's license. Tips ko lang para maging successful talaga yung pagkuha nyo ng non-professional driver's license ay pumunta kayo ng maaga dito. Mga 8 AM na nagbubukas, pero mga 7:30 pa lang punta na kayo dito para nauna na kayo sa pila.
Kasi pagkabukas nila is may pila na agad. Tapos, kung malilate man kayo ng hindi kayo makakapunta ng maaga sa LTO, at least before 12 noon. Kasi pagdating ng 12 noon onwards, afternoon, baka ma-cut off na kayo. So, yun lang. Yun yung nangyari sa akin kahapon ng Monday. Kaya ngayon, ang aga-aga ko pumunta para sureball na. At wala na kayong problema. Also, bago ko kayo pumunta sa LTO, make sure na nakompleto nyo na lahat ng steps, procedures, requirements nyo. Mga PDC certificate nyo, kung magbo-both motorcycle kayo tsaka 4 wheels, dapat may PDC certificate kayo bawat isa nun. Tapos, kung pwede din, hingi na rin kayo sa driving school nyo ng application form for non-professional driver's license para ma-fill upan nyo na agad, para pag pila nyo sa LTO, talagang pila na lang, wala na kayo fill upan. Pila, tapos examination, theoretical exam, tsaka yung practical driving test na lang yung problemahin nyo. Wala na kayong ibang problemahin. As in, kasi kompleto na kayo eh. Yung application form guys, hingi na rin kayo sa driving school nyo kung meron. Nag-aantay na lang ako. Bawal pala mag-record sa loob. Tapos ko lang ng online examination for sa loob ng LTO. Nakapasa ako. So ngayon, ipa-practical exam na nila ako. At magre-rent ako ng car, manual na car, 4 wheels, tsaka manual din na motorcycle. Kasi yun yung code ko. Tsaka yung nasa PDC certificate ko. So waiting na lang ako dito. Yes po. A and B, manual transmission po. 900 po. Opo. Yun pa yung rental fee. Pag sa motor lang po, 300. 600 po yung phone. 600. Paano po ako magpo-proceed, ma'am? Wait nyo lang po dito si Sir Arthur. Bali, i-actual nyo po yung motor sa kasasakyan. Sige po. Sige guys, practical na ako. Hi guys, so may good news ako tsaka bad news. Nakapasa ako sa motorcycle practical. Ang bad news is di ako nakapasa sa manual transmission na 4 wheels. Pwede rin na po. Yep. Manual transmission din yung motor, pero mas madali ngayon sa motor. Yung sa car medyo mahirap. Kasi grabe yung incline ng pero skill issue. Sige, salamat. Kulang sa practice. Pag-practice lang sa driving school yun lang. Tsaka medyo mahirap tansyahin yung clutch nung kotse. Iba siya iba compared sa sa driving school na naranasan ko. Pwede daw bumalik after 1 week. Papareprint ko daw yung PDC certificate ko. Tapos yun, exam na naman. Tsaka retake ng retake ng practical. Kailangan ko lang ng more practice guys. Pero ngayon, at least magkaka-driver's license na ako for motor lang, motorcycle.
nakuha ko na yung driver's license ko. Kaso hindi ako nakapasa nga ng code B. So sana sa pagbalik ko, mas praktisado na ako para ma-crush ko na talaga yung practical test para sa kotse. Ito na, okay na. Papel pa rin, wala pa rin plastic card. Antayin ko na lang yung text down ng LTO. So yun guys, thank you for watching my vlog. Hopefully may natutunan kayo sa pagkuha ng non-professional driver's license nyo. And good luck din sa inyong journey sa pagkuha ng driver's license. Peace out guys, kaya niya yan.